Kamusta mga kaibigan? Ngayon pag-uusapan natin ang dalawang kontrobersyal na issue, ang hindi ma-extradite na si Arnolfo Arnie Teves Jr. mula sa Timor-Leste at ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte gamit ang Interpol. Ano ang pinagkaiba ng dalawang sitwasyon? Alamin natin. Unahin natin si Teves. Siya ay wanted sa Pilipinas dahil sa mga kasong murder, ngunit hindi siya maibalik sa bansa. Bakit? Dahil sa desisyon ng Korte ng Timor-Leste. Ayon sa kanilang konstitusyon, bawal ang extradition kung may panganib ng torture o inhumane treatment. Kahit tiniyak ng gobyerno ng Pilipinas na walang death penalty o torture, hindi ito naging sapat para kumbinsihin ang korte. Kaya nananatili si Teves sa labas ng bansa habang patuloy na inaapila ng Pilipinas ang desisyon. Ngayon, paano naman ang kaso ni Duterte? Noong March 7, 2025, naglabas ang ICC ng warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng mga alegasyon ng crimes against humanity at iba pa na may kaugnayan sa kampanya laban sa droga. Inaresto siya ng Philippine National Police noong March 11, 2025 sa Ninoy Aquino International Airport at kalaunan ay isinuko sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ang kaso ni Teves ay nakasalalay sa desisyon ng Korte ng Timor-Leste na nakabatay sa kanilang batas at prinsipyo ng karapatang pantao. Samantalang ang kaso ni Duterte ay mas komplikado dahil sa posisyon ng Pilipinas sa ICC at ang limitasyon ng Interpol Red Notice. Ang dalawang kasong ito ay nagpapakita ng interplay ng domestic at international law. Ano ang opinion nyo tungkol dito? I-comment nyo lang sa baba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang diskusyon.